What's up sa inyo lahat mga tol? Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat mga tol. Mapagpalang araw o gabi. Kung anumang oras mapanood yung video nito tol ay binabati ko po kayo. So shout out sa inyo lahat. Lalo na sa mga silent viewers natin. Mga minamahal nating OFW. Especially sa asawa ko. At siyempre kay Ninang Josephine Kaylee. Kay Ate Jennifer. Kay Ate MD Daos. Kay Ate JRC Ribas. Kay Ate Nadim. Kay Ate Heidi Gregorio. Shoutout po. So tuloy tayo tol sa ating mission. At hanapin natin sila Brad Jenry at si Dib. Dahil may sinusundan sila na bihag ni Brad Arnel. So isang magandang balita tol. Dahil yung bata na sinusundan nila ay nare-rescue na nila. Yun po yung chat o sabi ni Brad Jenry at Dib sa akin. At na-video call ko sila. Hindi masyadong matagal yung aming pag-uusap pero sa awa ng Panginoon tol ay nai-rescue daw nila yung bata. So yun, tuloy lang tayo. At unang-una sa lahat, ako ay nagpapasalamat especially at lalo na sa Panginoon. Siya po yung makapangyarihan higit sa lahat. At napahamak man tayo, nahuli tayo ni Commander Bangkel, ay may tumulong sa atin upang tayo ay makatakas at makaligtas. So sa kasamang palad lang ay bigla siyang umalis dahil ang sabi niya sa akin ay napadaan lang daw siya. Yung kanyang pagkatao ay hindi niya siniwalat sa akin. Pero malakas yung kutob ko na baka yun yung kaibigan natin na si Spider-Man. O di kaya nakalimutan niya tayo dahil nung time na kausap natin siya ay talagang binura ni Commander Bagnot yung kanyang alaala sa atin. Kaya nahirapan tayo tol na maikuan natin siya, maalala niya tayo. Sana tol kung si Spider-Man man yun, yung kaibigan natin, ay sana ay magkita kami ulit at magiging magkaibigan kami ulit. O ano man yung mission niya, yung unang nasimulan namin paghanap sa kanyang pamilya, sana ay matulungan talaga natin siya tol. So shoutout na rin kay Mami Bibot from Bahamas, at siyempre kay Tita Hilma, kay Tita Rosie, siyempre kay Tita M. Victoria, shoutout din. So bigyan love shoutout po, ingat po kayo lagi. Siyempre kay Mami Joy Burns, kay Nanay Bibit, shoutout po. So tuloy lang tayo hanggang sa ang plano pala namin ngayon tol ni Brad Jenry ay magkita po kami no. Kaya tuloy po ako at nagpapahinga po ako. Kanina lang po ako naglalakad, umaga pa. Dito ako narating dahil may sinend sila sa akin na location. At ang sabi nila sa akin ay kailangan na maibaba yung bata, lalo na't maliit pa yung bata na nakuha nila sa mga bandido na hawak ni Brad Arnel. So ngayon ay patuloy po kami tol. Ang problema lang si Julius ay hindi natin makontak gawa ng siguro walang signal. Binalikan ko yung area kung saan po ako nahuli. Ang problema ay wala nang kasamahan ko doon, wala na si Julius. Kaya ang ginawa ko, kinuntak sila Brad Jenry dahil may usapan po kami na papunta kami doon. So pakisabi na lang po kay Julius mga tol na kung maaari ay kontakin niya po sila Jenry para sabay-sabay na rin kaming bababa para ibaba namin yung bata na mga bata na naligtas nila Brad Jenry at Dib. So tuloy na tayo tol. Sana ay mag-success itong mission namin, lalo na muntika na tayo napahamak at nalalapit na yung kaarawan ng anak ko. Hindi pwede na hindi tayo makababa dahil nangako po ako, nagpromise po ako na
uuwi ako sa kaarawan ng anak ko at hindi pwede na hindi tayo makauwi tol. At kailangan din natin na ah, mai ano safety yung pamilya ko, lalo na kila mama dahil yung bayaw ko lang doon yung nagbantay at yung kuya ko ay busy din sa trabaho at si papa, dalawa lang po sila doon sa bahay. Then may mga bata na mga pamangkin ko kaya kailangan na anuhin namin na isipti sila. So sana tol ay ipag-pray nyo lang po ako na ligtas po kami, ako, ilayo po ako sa mga kapahamakan. So sila Rimard pala ay nakababa na rin, no? Nakita ko rin po yung mga video nila. Hindi ko napanood pero nakita ko sa mga title nila na nakababa na sila. So salamat at nariyan po kayo nakasuporta. So kami rin ay pababa na rin kami. Ang ano na lang ay hanapin natin sila Brad Henry. Pero ang area na ito tol ay ito talaga yung sinasabi, malawak kasi ang area na ito tol at yung mga puno ay kapari-pareho lang. Pero huwag tayong opensa, lalo na nandito yung mga kampo ng demonyo na nagkalat dito sa area na ito tol. Nasa mga mahigit 100 hectare daw to. Sobrang lapad po nito tol. Kahit saan ka mapunta baka maligaw ka kung ikaw nandito. Kaya kailangan nating mag-ingat lang, lalo na nag-iisa lang tayo. Pero nakasuot ako ng itim tol. Nang sa ganun ay tayo agad-agad nila makikita at kung sakaling man ay magpanggap tayo na kasamahan nila para di tayo agad-agad maggrabyado. Yung nakuha ko na tali ng mga bandido sa ulo na pula-pula ay tinali ko dito sa aking dalang kamera. Ilagyan natin din ng orasyon to, ipinsa para hindi nila agad-agad makikita yung bit-bit kong kamera mga tol. Ay, bandido sa ay dalo. Sasabi ko lang na may mga kalaban dito na parang naghahanap ng kasama to. Tama din. Medyo masakit yung likod ko. Siguro sa ano to, pagbadyak sa akin tol. Sinipa kasi nila to. Kailangan nating magpanggap tol. Ay na, tumulong lang yung iba. May tao dito, may tao dyan. Saan?
May bihag sila to. Sa kanilang area na. Alerto daw. Tabatin na nga. Ito yung pinakamabisang paraan tol. Yung pagpapanggap natin ng kasamahan nila. Sobrang dami nila dito. Hindi ko alam kung kaninong mga tauhan to, pero confirm to na may bihag sila. Mga tao kasamahan. Bali! Okay ng area. Clear. Clear ng area. Huwag makasulod dire. Clear. Okay ng area. Kira kayo. Bus yung mga bantay dito tol. So unahan may mga bantay pa siguro to.